Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Magandang araw mga kapatid. Nais ko pong sagutin itong mga tanong nito mula po kay John Levy Manalang. Ito po ang kanyang katanungan, basahin natin. Paano po yung patotoo ni Angelica na nakarating po siya ng impyerno at nakita niya yung mga namatay na singer at si Pope ay nakita niya sa impyerno? Ang tanong ko po sa inyo, meron na bang impyerno? Meron bang inilagay ang Diyos doon sa impyerno? Kaya ang ating alamin po sa kasulatan, mismo ang magpapatotoo nito yung ating Panginoon Kristo. Kaya huwag po tayong maniniwala sa mga sabi-sabi hanggat hindi natin naririnig ito sa mga aral at turo ni Kristo. Ngayon, basahin natin ito. Ang sabi dito sa aklat po ng Lucas 12:5, sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Tandaan po ninyo, si Kristo po ang nagsasalita dito. Tuloy natin. Katakutan ninyo ang Diyos dahil pagkatapos niyang patayin ang katawan ninyo ay may kapangyarihan pa siyang itapon kayo sa impyerno. Oo, sinasabi ko sa inyo, siya ang dapat niyong katakutan. Ngayon, sino po ang maglalagay sa impyerno? Yung pong may kapangyarihan na siya ay magtatapon sa impyerno. Sino yun? Diyos lang po. Ang tanong, meron na bang naitapon sa impyerno ang Diyos? Kung ang Diyos po, humahatol na ba? Sa ngayon, hindi pa humahatol. Maging si Satanas, wala pa dyan sa impyerno. Pagkatapos, itong katanungan po ninyo, no? Kasi marami na ho nagpaliwanag. At marami na nagpatotoo. At hindi lang po si Angelica Sobrano doon sa mga nagaganap at nangyayari. Marami nagpapatotoo, hindi lang po siya. At marami pa ho, maging sa ating kababayan, sa ating Pilipino, bata rin po yun, ho, na kung saan nagpapatotoo na nakarating daw sila sa impyerno at nakarating na ng langit. Alam natin, wala pa nakakarating ng langit, wala pa rin nakakarating ng impyerno. Tandaan po ninyo, darating pa yung paghuhukom ni Kristo para kung ikaw ay magiging dapat, papasok ka ng langit. Pero kung hindi ka karapat-dapat sa langit, diyan ka ilalagay sa impyerno. Yan ang dapat nating mahalaman. Sa panong paraan? Ating aalamin sa mga kasulatan pa rin po. Sapagkat dito, kung hindi talaga tayo mag-aaral, makikinig lang kayo sa mga sabi-sabi, nanonood kayo ng mga video sa YouTube na kung saan ay yung patotoo nila ay ganang sarili lang nila. Hindi binabasa sa kasulatan ano ba ang nagaganap pag ba namatay ang tao, diretso naman ang langit, diretso naman ang impyerno. Kaya dito natin malalaman sa mga sulat po ng mga lingkod ng Diyos. Ating uumpisahan sa pagbabasa, unawain po ninyo ang mga bagay nito. Ito po yung kwento ng ating Panginoon Kristo para alam ninyo. Sa Kanya manggagaling yung mga tanong natin at sa banal na kasulatan yung kasagutan. Kaya alamin natin dito sa mga sulat po ni Lucas 16:22. Dito tayo magsimula para malaman ninyo ano yung mga nagaganap kapag ang tayo namatay. Saan ba dediretso, sa langit ba? Sa impyerno ba? Kaya't alamin natin dito sa kwentong ito sa aklat ng Lucas 16:22. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. Alam niyo po sa talatang ito, no, lahat ng tao makakaranas ng kamatayan. Mayaman ka, mahirap ka, darating yung panahon na mamamatay. Ang tanong, saan dinadala ng anghel kapag namatay ang tao? Mayaman ka o mahirap? So dito may dalawang klase. Porket mahirap ka, impyerno ka na ba? Hindi po ganun. Kung ikaw ay marunong magtiis sa buhay mo, meron kang paglalagyan muna bago ka hanguin doon sa lugar na patutunguhan mo. Pero kung ikaw ay mayaman at mabuti kang tao, gumagawa ka ng kalooban ng Diyos, ay hindi ka naman agad mapupunta doon sa lugar ng pagdurusa. Kasi meron ditong kwento na kung saan yung isang lalaking mayaman, bakit siya napunta ng pagdurusa. So yung mga bagay na yon, alamin natin. So hindi lahat po ng mayayaman napupunta ng pagdurusa. So wala pa hong impyerno.
Kasi binasa natin, ang maglalagay po sa impyerno o magtatapon sa impyerno ay ang Diyos pagkatapos po na magkaroon ng paghuhukom. After ng paghuhukom at napili na yung dapat na mapunta ng langit at yung dapat na mapunta ng impyerno. Pagdating po yun ng paghuhukom. So, ibig sabihin, wala pang impyerno. Kaya nga binabase natin sa kasulatan na huwag basta-basta maniniwala sa mga patotoo ng tao. Ang ating alaman yung patotoo ni Kristo. Ano ho? Kasi sabi po ninyo, paano po yung patotoo ni Angelica na nakarating siya sa impyerno? O, diba? Kung patotoo yan ni Angelica, sobrano doon sa kanyang testimony na kung saan nakarating daw siya ng langit, nakarating ng impyerno, hindi naman po ganun. Kapag po ikaw ay nakapasok na ng langit, wala nang labasan yun. Kapag nadaling ka na sa impyerno, wala ka ng alisan doon. Paano ho siya magkakaroon ng ganong eksena? Wala namang ganyong ipinapaliwanag si Kristo. Kaya itutuloy natin itong ating binabasa. Pagkatapos po na mailibing po ang mga taong namatay, saan ho dinadala? Ang anghel po, mayroong dadalhin ang tao kung ikaw ay nagtiis sa buhay, may pananampalataya ka, pero kung wala kang pahalaga naman sa salita ng Diyos, hindi ka gumawa ng mabuti, itutuloy natin sa verse 23, ito ang nangyari sa dalawang klase ng tao. Ano ho? So, pinaliwanag ko na sa inyo, hindi porket mayaman ka, ay mapupunta agad doon sa lugar ng pagdurusa. Hindi po. Kundi yung mga hindi nagpapahalaga. Tuloy natin sa 23. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata. At natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Tingnan po ninyo ang tanatang ito, no? After na mamatay yung pulubi, namatay din yung mayaman, may pinagdalhan. Ang nagdadala po, anghel. Saan dinadala? Yung Hades po, ang tawag po doon ay pagdurusa. Sinong napunta doon sa pagdurusa? Sabi po dito, at sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata. At natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Meaning, itong isang lalaki na tinatawag na lalaking mayaman, ay napunta doon sa lugar ng pagdurusa. Kasi balikan natin yung ating binasa kanina. Namatay naman yung mayaman, namatay naman yung pulubi. Kaya dito ho sa dalawang klase ng tao, hindi porket pulubi ka, ikaw ay binibigyan ng pagkakataon na hindi madala doon sa lugar ng pagdurusa. Alam mo, kahit pulubi ka, mamamatay tao ka naman, gumagawa ka ng kasamaan, abay dadalhin ka dyan sa Hades. Hindi pwedeng ikaw ay mapunta din sa lugar ni Abraham. Si Abraham, gumagawa yan ng mabuti, sumusunod yan sa kalooban ng Ama. Ngayon, kaya dito sa 23, may pinapakita lang ho, mayroong pinagdadalhan ang tao kapag namatay. Hindi ho muna dadalhin sa langit, hindi muna dadalhin sa impyerno. May paglalagyan muna. Ano ba yung Hades? Pagdurusa muna. Ibig sabihin, nung namatay ka, makakatikim ka muna ng mga paghihirap ng iyong kaluluwa. Ibig sabihin, wala dyan yung iyong katawang laman. Malinaw po, kasi nga inilibing, balikan natin yung 22, inililibing yung katawan. Nahiwala yung iyong kaluluwa o yung espiritu mo doon sa katawan. So yung katawan, babalik sa alabok ng lupa. Kaya yung espiritu mo o yung iyong kaluluwa, saan mapupunta? So yun. So mali ang paliwanag minsan ng mga nagpapatotoo na mga napunta daw sa impyerno, na kung saan ay hinahagupit yung katawan, di ba? Halos hindi natin alam ang mga ganong kwento, ang lalalim, di ba? Bakit makakasama doon ang katawan para parusahan? Wala nga yung katawan, inilibing po. Kaya dito, maintindihan natin sa 23, yung kanilang mga espiritu, yung kanilang kaluluwa, nagkakaroon po ng pagdurusa. Ibig sabihin, yung kanyang kaluluwa, nakakaramdam pala ng kahirapan. Alam niyo po ba? Akala nga natin ang naranasan lang ng ating katawan ay yun. Pati na rin po yung kaluluwa mo kapag ito ay hindi naging dapat, at ikay gumawa ng hindi mabuti, gumawa ka ng kasamaan, ito lang itong lalaking mayaman. Hindi yan nagpahalaga sa mga bagay na espiritual o hindi yan gumawa ng mabuti sapagkat siya ay napakayaman.
Yun na lang ang ginawa niya siguro sa buong araw niya ay magpakasarap lang sa buhay. Na kung saan ay hindi niya pinahalagaan yung mga bagay ng spiritual, kaya napunta ng hadis ng pagdurusa. Samantalang yung pulubi na nagtitiis sa mumu nung mayaman, nagtitiis siya sa buhay niya, ibig sabihin hindi yan gumagawa ng kasamaan. Kaya ganun lang po, idinala doon sa lugar ni Abraham. Ang tanong, ano yung lugar naman ni Abraham? Samantalang yung lugar na pinuntahan ng mayaman na hindi nagpahalaga sa mga bagay ng spiritual sa hadis ng pagdurusa. Ngayon, kaya nga po yung mga patotoo ng mga taong napunta raw ng langit, napunta ng impyerno, ay wala ho yung katotohanan. Kasi nungalingan lang yun, nag-iimbento lang sila para sumikat, o kaya naman ay makilala sila, o magkapera. Kasi yan, pag ikay na viral, at ikaw ay pinanood, pinakinggan, di ba? Ganun na nangyayari. So para pagkaperahan yan. Kaya dapat yung malaman, modus din ang mga bagay na yan. Walang katotohanan, kasi nungalingan yan. Pero ang katotohanan nasa aral at turo ni Kristo kung kayo magbabasa. Ngayon, alam na ba ninyo ang bagay na yan? May dalawang lugar na pupuntahan ang tao. Wala pa ho munang impyerno. Sa lugar po ng pagdurusa, tinatawag na Hades. At yun naman kay Abraham at si Lazarus, anong lugar yun? Yun naman ang ating aalamin. Ituloy natin sa 24. Sabi po dito, at siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palimigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Ngayon, imagine niyo ang sitwasyon. Yung lalaking mayaman napunta doon sa lugar ng paghihirap na kung saan ay nahingi ng tubig. Na itubog daw yung daliri ni Lazarus at ipatak. Paano ipapatak yun? Hindi nga malayo yung sitwasyon. Kung nakita natin doon sa isang lugar, maaring mainit na lugar, kasi naghihirap. Samantalang yung kay Abraham at kay Lazarus, maraming tubig. Kasi nahingi siya ng kahit gapatak lang ng dulo ng daliri para maibsan yung paghihirap. So, ibig sabihin, yung mga bagay na yan, makikita natin ay hindi pwedeng pumunta doon sa kabilang lugar at hindi rin pwedeng pumunta yung sa lugar ng mga pagdurusa doon sa lugar ni Abraham. So, ibig sabihin, walang makakarating doon sa isa't isa. Walang pwedeng pumunta. Ngayon, doon sa patotoo ni Angelico, kung napapanood po ninyo yung kanilang mga videos, hindi na ako magpapalabas kay marami na siguro kayong napanood patungkol diyan. Siyempre, ang ating basihan sa kasulatan. Yan naman po paano siya makakapunta? Ang sinasabi ng kasulatan ay ito. Hindi pwedeng pumunta sa lugar ni Abraham kung ikay nakapunta na doon sa lugar ng pagdurusa. At yung mga nasa lugar ng pagdurusa, hindi naman pwede rin pumunta doon sa lugar ni Abraham. Kaya dito pa rin natin alamin na kung saan yung lugar ni Abraham. Uli lang po ang pagbabasa 25. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayong ding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. So merong dalawang lugaran doon sa lugar ng mga patay, may kaaliwan ng kaluluwa at may kahirapan ng kaluluwa. Kaya nga, bago tayo mamatay, dapat ninyong malaman ang inyong pupuntahan. Mayroon pong munang lugar na pupuntahan ng kaluluwa o espiritu natin kapag namatay. Kung hindi nagpahalaga sa mga bagay na espiritual, hindi mo kinilala ang Diyos sa lugar ng pagdurusa, yan po kahirapan. Kasi hindi mo pinahalagan. Hindi ka nakinig ng salita ng Diyos, hindi ka nakinig ng paalala ng Diyos. So, binaliwala mo yon. Ngayon, yung mga taong nagpapahalaga sa buhay, nakikinig sa aral at turo ni Kristo, bibigyan po ng kaaliwan, ng kanilang kaluluwa kapag sila'y namatay. So, yan ang pinapakita diyan. Ngayon, tuloy pa natin sa 26. Sabi pa dito, At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo. So, pinipakita dito ni Abraham yung kalalagayan nila na kung saan mayroong pagitang bangin na kung saan ay hindi makakatawid yung mga nasa lugar ng pagdurusa patungo doon sa kana Abraham.
At yung lugar ni na Abraham ay hindi rin pwedeng pumunta doon sa lugar ng mga pagdurusa ng mga taong napunta doon. Kahit anong request niya, kahit pataklaan ay hindi pwede. Na kung saan ay tulungan, nabigyan ng kaunting, sabi nga dito, kahit kapatak lang daw ng tuwing para maibsan lang yung kanyang paghihirap. So, ibig sabihin, hindi makakatawid doon at hindi mabibigyan ng tulong yung nasa kabilang lugar. So, malinaw po ba? Ngayon, sa inyo po tinatanong, mali po yung testimony ng isang Angelica na nagpapatotoo patungkol sa impyerno at sa langit kasi nakarating daw siya sa langit at impyerno. So, hindi po dapat ganun natin paniwalaan ng mga taong iyan. Ang paniwalaan natin yung sinasabi ni Kristo na mababasa natin sa kasulatan. Kaya dapat magbasa tayo ng kasulatan. Kung hindi natin maunawaan, magtanong tayo doon sa marunong umunawa. Kaya dito, nag-aaralan tayo, iniintindi natin, inuunawa, magtulungan po tayo. Kaya kayo nagtatanong dito sa ating channel, at hahanapan natin ang sagot at inaaral natin para lumawak ang ating kaunawaan sa kasulatan. So, ganito yung ating inaaral. Ngayon, ulitin po natin ang sinasabi dito para malaman natin paano. Sabi dito, at bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din, walang makakatawid mula diyan hanggang sa amin. So, ito yung pinapaliwanag ko nga po. Kapag ikaw ay inilagay na ng anghel doon sa iyong lugar na pagkakalagyan, kung ito'y hadis ng pagdurusa dahil hindi ka nagpahalaga sa mga bagay spiritual, kawawa ka talaga. Hindi ka pa naitatapon sa impyerno, dito pa lang sa iyong unang kamatayan, kasi meron pong ikalawang kamatayan. Yung unang kamatayan mo, maghihirap muna sa lugar po ng hadis ng pagdurusa o paghihirap kapag hindi mo pinahalaga ng mga bagay na spiritual. At the same time, at yung kaluluwang mo naghihirap, dadalhin ito sa ikalawang kamatayan. So, ibig sabihin, wala pa yung impyerno. Katulad po nito, nakarating daw siya ng impyerno, si Angelica. Ibig sabihin, nagsisinungaling yan. Mali ang kanyang patotoo. Kung babasahin po natin yung aklat po ng pahayag, di ba? Puntahan na natin muna yon para gusto kong ipaliwanag sa inyo ang mga bagay na nangyayari at nagaganap. Katulad nito, kung ating babasahin, pahayag 20 verse 10. At si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asopre. So, itatapon pa lang si Satanas. Hanggang ngayon, hindi pa naman itinatapon si Satanas. Tapos, ang patato niya, nanggaling daw siya doon. Di ba? So, wala pa ho dyan at wala pa rin hong impyerno na kung saan ay meron nang naitapon doon. So, wala pa po. Kasi si Satanas pa lang itatapon dyan. Ngayon, para maintindihan nyo mga kapatid, dito sa aklat ng pahayag, ipapaunawa sa atin. Basahin natin, pahayag 21:8. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyam na lawang apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. So yun, may ikalawang kamatayan pa. Yung unang kamatayan, yan ang ating pinag-aaralan. Kaya po, wala pa hong itinatapon dito sa impyerno na tinatawag na lawang apoy at asopre. Yun ang ikalawang kamatayan. So wala pa yan. Darating pa ho yung paghuhukom. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, hindi po dapat paniwalaan yan. Ang mga bagay na nagpapatotoo ng mga tao. Kasinungalingan yan. Ang nagpapatotoo si Kristo sa kanyang mga sulat. Kasi ito, sinulat po ni Lucas sa ating mga binabasa. Balikan po natin yun. Balik po tayo sa 26. Kaya maintindihan natin ang pangungusap na yan, ipinapaliwanag sa atin ni Kristo. Ang problema lang doon sa mga nagbabasa, hindi inuunawa. Kaya ang sabi pa dito, ulitin natin, at bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din, walang makakatawid mula diyan hanggang sa amin. So yung lugar muna ng paglalagyan nila, may dalawang lugar na pinagpapahinga ang kaluluwa.
At yung isa, naghihirap. Pagdating ng paghuhukom, yan, ako, haharap na sa hukuman. Ngayon, may chance ba yung mga nasa Hades? Doon natin malalaman. Kasi magkakaroon po ng unang pagkabuhay ng mga patay. Di ba? Ng mga banal. Tapos, pagkatapos po ng 1,000 taon, ayon doon sa kasulatan, hindi natin alam ito kung ito ba ay literal na 1,000 o ito ay literal na tumutukoy sa araw. Kasi may napag-aralan tayo, hindi man talaga literal na 1,000. Kasi kung 1,000 pa, mabubuhay ang mga tao na 1,000, hindi na nga ho pwedeng mabuhay ng 1,000 ang tao. Nabubuhay po ang tao, sinabi ng Diyos, hanggang 70 to 80, doon sa lumang tipan, sa aklat ng Genesis, binigyan na lang po ng 120 years ang tao. Ngayon, kung magkakaroon pa ng 1,000 taon, paano yung mga tao nung panahon na yon na darating? O, diba? Kung maghahari si Kristo ng 1,000 taon, yung bagang mga tao, aabot baga din ng 1,000 taong buhay? O, kaya nga napag-aralan natin ito, hindi po literal na 1,000 yan. At kung gusto pa ninyo ang mabigyan niyo ng magandang talakayan, papadaanan pa natin ito ng malawak na pag-aaral. So, balik tayo dito. Kaya dito ho, makikita natin kapag po namatay ang tao, kung ikaw ay hindi gumaganap ng kalooban ng Diyos, hindi mo pinakikinggan, bagamat dumadating sa iyo ay yung pagkakataon na sinabi ng Diyos na basahin nga natin yung sa aklat ng Kawikaan. Parang ganito yung payo ng Panginoon sa mga taong ayaw makinig. Sa aklat ng Kawikaan, puntahan natin yun, no? Sa Kabanata 1:23. Sabi po dito, magsibalik kayo sa aking saway, narito ang aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo, sapagat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. So, ganyan po ang nangyayari sa tao ngayon. Na kung saan tumatawag ang Panginoon, binibigyan kayo ng pagkakataon na pansinin, tumatanggi pa rin kayo. O, diba? Hindi kayo nakikinig sa aral at turo ng kanyang anak. Kaya ho, ang nangyayari, yan ho. Baka ho mangyari sa inyo yung naranasan ng mayaman na hindi pinakinggan yung mga palaala ng Diyos sa mga taong ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ayaw sumampalataya. Kaya sila ho ay mangyayari at magaganap ito. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag. Yung pong mga duwag, ayaw magpatotoo kay Kristo. Yung mga ayaw lumapit kay Kristo kasi yun ang sinasabing duwag. Ayaw kasi sumampalataya kay Kristo. Nagpapatuloy sila sa maruming gawain. Yan. Mga immoral, mangkukulam, sumasamba sa mga Diyos-Diyusan at patuloy pa rin sa pangangaral ng kasinungalingan yan. Kasama silang itatapon sa lawang apoy at asopre. Malinaw po ba? So ngayon, pag hindi nyo naintindihan ng mga bagay niyan, kayo po ay mapapahamak. So, balik tayo sa ating pong pinag-aaralang ito. Kaya dapat nyong malaman, kapag namatay ang tao, may dalawang lugar na pupuntahan. Hindi pwedeng pumunta doon sa lugar ni Abraham na kaaliwan at yung mga nasa kaaliwan, hindi pwedeng tumulong doon sa mga kaluluwang naghihirap. Diba? Kaya kahit anong hingi nila, tulong nila kay Abraham, hindi po matulungan ni Abraham dahil nga merong pagitang bangin na hindi sila makakatawid doon. Yun ang sinasabi po diya sa talatang yan. Kung itutuloy pa natin po sa 27, yan ho, napakaganda. Kasi nga po, nagbabasa tayo at dito natin nalalaman kung may nakarating na ba ng langit, may nakarating na ba ng impyerno. So ituloy natin sa Lucas 16:27. At sinabi niya, ipinamamanhi ko nga sa inyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama. So kahit pa ho anong request nung lalaking mayaman na kung sana hindi nagpahalaga sa mga bagay ng spiritual, ituloy pa natin ang sinabi pa ng mayaman. Ito ho, sapagat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila'y makaparito sa dakong ito ng pagdurusa. So kahit po nire-request noong mayaman dahil may kapatid pa siyang 5 lalaki, doon sa kanilang tahanan, nag-aalala doon, doon lang na-realize niya. Diba? Doon lang siya na nagsisi. Ibig sabihin, kahit anong pagsisisi mo, wala na po yan, tandaan po ninyo, Pag nasa huli ang pagsisisi, wala ka na rin palang magagawa.
kahit anong gawin mong pagsisisi, wala kang magagawa. Ay, anong sagot ni Abraham sa kanyang request kay Abraham? Kasi sinasabi niya, baka sakaling bigyan ng pagkakataon yung kanyang ibang mga kapatid para hindi makakaranas ng ganitong paghihirap. Anong sabi po ni Abraham sa 29? Datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. Ibig sabihin, kung sa panahon na yan, sa panahon natin ngayon, ay kung nakikinig pa kayo kay Moises, dapat sundin ninyo. Wala nga makasunod kay Moises, pati yung mga Israelita. Kaya nagkaroon ng bagong tipan, at the same time, hindi lang sa bayang Israelita, sa lahat na ng tao. Kasi nga po, iyan ay isang bagay na palala sa mga taong kung mamamatay ka, dapat alam mo yung pupuntahan mo. Kung ito ba ay lugar ni Abraham o lugar ng pagdurusa. Tuloy pa natin na pagbabasa. Sabi pa dito, sa 30, at sinabi niya, hindi amang Abraham, dadapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mangagsisisi. Di ba? Maganda rin ang layunin ng mayaman, maka naman daw magsisi para hindi naman mapunta doon sa kanyang lugar na pinuntahan ng pagdurusa. Ang tanong, ano sagot ni Abraham? Sabi ni Abraham, at sinabi niya sa kanya, kung di nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin manghihikayat sila kahit ang isang magbangon sa mga patay. Nakita ba ninyo? Naroon na nga po yung mga propeta na nagsasabi, kung hindi sila makikinig doon, ay bahala sila kasi nabinigyan na ng warning ng mga nabubuhay. Kasi nga po, pag namatay na ang tao, ay wala na para bumangon, para magpatotoo. Ibig sabihin, ang nagpapatotoo yung buhay. Kaya yung sinasabi po ninyo dito, alam niyo po dito sa inyong mga komento, hindi pala ninyo naunawaan. Alam niyo po, hindi man namatay si Angelica dyan kung tutuusin. Si Kristo po ay 3 araw na nakalibing bago nabuhay na muli. Ito, ilang segundo lang naman yata yan o ilang minuto. Tapos nakarating daw ng impyerno. Di ba? So, ibig sabihin, kung nagpapatotoo siya, mas magandang pakinggan yung patotoo ni Kristo. Yan po yun. Kasi, yung sinasabi po dito, kahit nga si Kristo namatay na buhay na muli, pinakinggan ba ng mga tao sa ngayon? Ang dami nga hindi nananampalataya kay Kristo, di ba? Kaya yan, darating ang panahon, wala tayong magagawa. Kasi ang sabi po ng kasulatan ay iyan po. Kung ayaw nilang sumampalataya, iyan nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin. Marunong ang gawain. Anong sasapitin nila? Yung mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, yung mga sinungaling. Sinabi dito lahat ng sinungaling, itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. So, ibig sabihin, darating yung panahon na itatapon sila sa ikalawang kamatayan na yun na nga yung impyerno na lawang apoy at asopre. So, wala pa po. Huwag kayong maniniwala sa ganito. Ang ating pakinggan yung itinuturo ni Kristo patungkol sa mga bagay na yan. Kaya yung patotoo na yan, sumikat lang yan, nagkapera lang yan, So, yun lang ginawa niya para maging modus yan. Bakit? Wala namang katotohanan yung lahat ng sinasabi niya. Dahil yung ating binasa, sabi ni Kristo, yan po. O kung kay Kristo natin sinabi sapagkat siya namatay at nabuhay na muli, hindi alamin natin kung meron talagang umakyat sa langit. Ang sinasabi ng kasulatan nito, walang umakyat sa langit kundi yung bumaba mula sa langit. Basahin natin yun. Ito po, basahin natin. Sa Juan 3:13, walang sinumang nakapunta sa langit maliban sa akin na anak ng tao na nagmula sa langit. Malinaw po. Kaya wala pa nakakapunta ng langit at wala pa yung impyerno, wala pang laman doon, wala pang itinatapon, hindi pa na itatapon si Satanas, pati yung mga taong masasama na nalilang ni Satanas, na yung mga naloko ni Satanas. So, sabay-sabay po silang itatapon sa lawang apoy at asupre pagdating po ng paghuhukom ni Kristo. So, yun lang po. Sana maintindihan ninyo. Huwag basta-basta maniniwala sa mga patotoo ng tao. Ang ating alamin yung patotoo ni Kristo na mababasa natin sa kasulatan. Kaya kung wala kang alam sa banal na kasulatan, pwede kang iligaw. Kaya mananatili tayong mag-aral ng salita ng Diyos.
at makinig ng ganitong mga pag-aaral at bumili kayo ng inyong mga aklat na Biblia at magbasa-basa kayo ng kasulatan. Kung wala man po kayong magkaroon ng pambili, pwede na yung i-download. Free naman po ito. Kahit anong version, kahit anong lahi ka, meron yung version. Pwede sa Tagalog, sa English, o anumang version na lingwahe ninyo, pwede nyo nang mabasa yon sa inyong salita. Okay? So, salamat pong muli. Kung nakaunawa po kayo, huwag po kayo makalimutan mag-like at mag-share ng ating mga napag-aralan ngayong araw na ito. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang papuri. God bless you po sa inyo lahat. See you next video.